Teka anak, anong kategorya yan? Sanggunian. Sanggunian mo? Okay. Ano mga sanggunian ang nakatulong sa pagbibigay konteksto sa inyong pananaliksik? Ang pinakaunang sanggunian na kita namin ang pag-i-interview sa mga tao sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang barangay sa amin. Tulad na lang sa San Roque, sa Pancho Villa at sa Poblacion Haplag. Ang sa Pancho Villa, ang na-interview ko ay si Edna Vasquez na 55 taong gulang at si Stan Islam Maraga na 90 taong gulang. At ito pa ma'am, Constantino R. 1996, The Filipino Language and Nationality Identity, Quezon City, Carriel Publishing. Santiago A. 2003 sa Pagpaplanong Wika at Filipino UP Press. Salazar Z. 1991, Wika at Kulturang Pilipino, Lungsod Quezon, Palimbaga ng Lahi. Okay, ayon sa iyong listahan. Ayon sa aming Oh, okay. Pero hindi ko makita, yung binanggit mo kanina na taong kasangguni. Taong kasangguni ang tawag doon sa resource person na sinabi mo yung mga in-interview ninyo, no? Pero hindi ko makita dito sa papel ninyo. So, pakisulat, kahit na hindi lakip ang pangalan, hindi isali ang pangalan, kundi yung edad lang, lugar kung nasaan sila, anong lokasyon nila, sa Kapatagan ba, sa may dagat ba o sa bundok ba nakatira, okay? Para mapasama natin makita kung gaano nga ba yung paano nila ginamit yung mga salita, pati yung transcription ng inyong interview isulat din doon bilang appendix, i-attach ninyo kalakip sa papel na to, manuskrito, yung transcription ng inyong interview. And then, kasama yung na i-upload sa Google Drive na ibibigay kong link, yun. Okay, continue. Okay na? Alright, thank you. Robinita, next. Cherry. Pangalawang tanong. Paano niyo siniguro ang kredibilidad ng mga sanggunian inyong ginagamit? Base sa aming pagsasaliksik sa pagkalat ng mga impormasyon tungkol sa mga katutubong salita ay nag-interview muna kami ng 2 tao para sa isang salita na mayroong may salita na magkapareho sa isang lugar, para po yung kahulugan ng salita ay magkatupa sa una, hindi So parang may verification kayo. That's good. At ang pangalawa namin ginawa ay kapag nakumpirma na namin na yon ang ibig sabihin ng salita, ay aming Tatala. Aming itatala. At nagsasaliksik din kami kung ano ang history, kung paano nabuo ang ganyang salita sa isang lugar. Okay, thank you. Next. Gumagamit pa kayo sa mga oral pala yan? Basahin. Basahin. Gumagamit pa kayo ng mga sangguniang oral, panayam? Kung oo, paano ninyo ito sinuring datos? Sa aming pag-aaral sa pagdadaluhan ay gumagamit kami ng sangguniang oral na kung saan kami ay gumagamit ang ginagamit na namin ng pag-i-interview sa iba't ibang lugar katulad ng Pancho, sa San Roque, at ang pangatlo ay ang Haplag Leyte, Poblacion Haplag Leyte. Amin itong ginawa namin ay nag-record kami sa bawat isa sa kanila o bawat mga respondente, at amin itong Ano yung respondente, anak? Kalahok. Kalahok. At amin itong transcribe o tinala upang amin itong mailagay sa pagbubuo ng datos, doon sa parte ng pagbubuo ng datos. Tapos
ginagawang pananaliksik dahil hindi lang naman isang respondente Isang kalahok. Isang kalahok ang aming tinatanong din namin ito sa ibang kalahok upang malaman kung talagang tugba ba talaga ang Parang may cross-checking kayo. Oh, ibang- Nag-cross-checking kayo. o dahil ma'am, iba-iba kasi kami ma'am sa pansyo. Lagi. Plan, tsaka sa May punto ba sila? May punto sila? Iba yung punto ng mga salita? Ilang salita? May isang salita ba na mag-ikaiba ang punto nila? Sa amin, Sa nakalap ninyo? sa nakalat namin ma'am, Mm-mm. Wala? mga Wala, kanya-kanya lang, isa-isang salita lang talaga. Ay kahit sige may doon sa kabila, meron silang mga salita na isang salita lang, iba ang punto. Bali ba, iba, taga San Roque, taga Mahaya, taga Pancho kayo, Mahaplag. So may mga salita kayo na iba ang punto. Oo. Ang walang question, walang kung wala tayong, hindi tayo makapagtanong kung pareho kayo ng lokasyon. Tatlo ang lokasyon ninyo eh. So, ibig sabihin, sa isang salita, maaaring magkaiba ang punto. Like, doon sa taga Silago, iba yung punto ng taga, anong tawag dito? Padre Burgos. Halimbawa ng salitang tuboy at tuboy. Oo. So, isang salita, pero iba ang kahulugan at iba rin ang punto. Ang gandang gawan ng diskusyon o pagtatalakay na palalim. So, ganyan din ang inaasahan ko sana sa inyong tatlo. So, talaga walang magkaparihong salita kayo. Halimbawa, anong salita ang nandiyan? Halimbawa sa inyo, anong salita? alimahan. Alimahan? O, alimahan. Baka iba yung sa inyo. Anong ibig sabihin ng alimahan sa inyo? Ang ibig sabihin ay ito ay nag-aalaga ng Pinaalaga. pinaalaga. Sa inyo? Pareho sa inyo? Pareho din. So, okay, walang problema. Pareho sa tatlong lugar. Ganun. Hindi makapag-conclude kayo ayon sa diskusyon na may findings kayo na tatlong lugar ito magkapareho. Baplag Leyte is different sa Southern Leyte, iba na yan. Pero magkapareho. So, another na salita. So, ganun ang dapat gawin. Okay, so, napagtansya na? Alright, sige, thank you so much. Congratulations for the job well done.